Hello mga ka-TikTok. Ayan, good morning po Dr. Miklat. So, may pasyente po nagtatanong sa akin regarding sa kanyang condition. Doc, meron po bang gamot for ovulation? Nahihirapan po kasi kami magkaanak. Meron po akong PCOS. Okay, so to answer your question, ayan, meron naman. So, sa mga fertility specialist, to induce or para mangitlog ka, meron po silang binibigay, yung letrozole. Letrozole po ay gamot na usually ginagamit po sa mga breast cancer patients. So ano po ang action ng letrozole? So usually ito po ay nagde-decrease ng ating estrogen level sa dugo. So pinapababa po niya yon para lalo na sa mga breast cancer kasi minsan pagka mataas po yun, lalong lumalaki yung bukol, kumakalat, ayan. Sa fertility issues naman po, ang action po niya ganun din po. So dinidecrease niya po ang ating estrogen para po tayo ay mangitlog. Lalo na po sa mga PCOS patients. Okay, so yun po yung kanyang action. So usually tinitake po siya at 2.5 to 5 milligram daily for 5 days. Inuumpisahan po siya sa early cycle po natin at day 2 to day 6 ng ating cycle ng regla. So, doon po binibigay yon. So, ang maximum po niyan ay up to 6 cycles lang po. Okay. So, kasi syempre may side effect din po siya. Ano po ba itong mga to? So, pag nagde-decrease po ang ating estrogen, pwede po tayong makaranas ng menopausal symptoms like hot flashes, headache, irritability. So, although minimal naman po ang side effects niya, kaya lang, so syempre, iniiwasan po yung mga ganun, lalo na po sa mga hypertensive patients kasi pwedeng tumaas din yung blood pressure nila. Diba? So, yun lang naman po, common side effects po niya. Okay, so after po nun, pag nag-induce na po at nakikitang nangitlog po kayo through ultrasound, ayan, i-advise na po kayo ng inyong fertility specialist na timingan nyo po ang inyong sexual contact para, di ba, may nakaabang na pong similya bago lumabas yung egg cell. Okay, so anytime pwede po kasi tayong mangitlog. Okay, so either, yun nga po, timingan ng ating sexual contact and then, ano pa po yung isa, pwede rin po kayong magpa-schedule ng artificial insemination or IUI. Okay, so sa mga couples na nahihirapan pong magkaanak, ayan, so ito po yung ating isang way para po tayo ay mag-ovulate or mangitlog. Okay, so sana na hopefully naintindihan po itong aking topic ngayon. And then, kung nagustuhan niyo po ang aking video today, you can like, comment, and share na lang po. Okay, until my next video. Bye!